Okay, good guys, no? So meron tayong Sharp dito, no? Yung mga itong model na Sharp. Minsan guys, nagkakaroon ito ng E1 error, no? So pag nag-E1 error yan guys, ito yung tingnan nyo, yung inlet valve, no? So sukatin nyo to, yung resistance nito ng dalawa, no? So lagyan nyo to ng terminal dito, no? Lagyan nyo ng terminal, lagyan nyo ng test prod dito, left and right, no? So dapat 4.5 kilo ohms ang ma-reading nyo, ganun din dito, no? So kapag mababa na yung reading, mga 2 na lang or 6 na, ibig sabihin sira na yan. So yun, no? So usually kasi ang E1 error guys, no, sa tubig, no, hindi siya nagkakarga ng tubig, nagsushort yung pagkarga. So pwede nyo rin linisin yung loob niyan, no, para malaman nyo kung barado, no? Kasi minsan pag good yung reading tapos hindi siya nagkakarga ng tubig, ibig sabihin barado lang yan yung loob, no? Basta good yung motor, hindi nagkakarga ng tubig, maaaring barado yung loob o walang supply dito. So pwede nyo rin siyang sukatan dito, no? Lagyan nyo ng tester, tingnan nyo siya kung may 220 na pupunta dito, ilagay nyo siya sa WAS mode, no? Dapat may 220 siya na pupunta dito. So ito kasi sa range to, no? Ito sa WAS, no? So yun, no? So yung Sharp, no, tips lang doon sa E1 error ng mga itong model na Sharp, no? Para magkaroon lang kayo ng idea kung paano siya i-repair. So medyo ano lang naman, bihira naman nangyayari yon, pero minsan talaga mayroong E1 error sa mga ganitong model, no? So at least may idea na kayo kung anong dapat gawin kapag nagkaroon siya ng E1 error, no? So yun, no? So sana makatulong yung mga video natin guys, no? Panoorin nyo lang yung video natin isa-isa, lalo na sa mga baguhan. So marami kayong matutunan dyan sa mga video natin, no? Sa mga veterans na, wag nyo nang panoorin kasi alam nyo na ito, no? Doon ito sa mga bago na nag-aaral pa lang ng repair ng washing machine. Okay? So thank you sa panonood. Bye bye.